Grabe mga tol, mukhang maniniwala na ako na bobo talaga itong si Robin Padilla eh. Pero talagang ang hirap paniwalaan eh. Kasi para sa akin, walang bobong tao kung tutuusin eh. Maraming bobo DDS, ewan ko kung mga tao sila. Pero 100% katangahan po ito mga tol. Kasi alam niya naman kung ano yung tama. Alam niya naman kung ano yung dapat sa isang prosecution katulad po ng nangyayari dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Imposibleng hindi alam yan nitong si Robin Padilla. Pero dahil nga po love na love niya si Sara Duterte, nagpapakatanga po siya. No? Ito po yung balita na talagang pinagtawanan halos ng majority ng mga Pilipino kahapon. Sabi po dito sa balita ng GMA News, sana hindi one-sided ang ating prosecution ayon sa Senator Judge na si Robin Padilla. Ito ang hiling ni Senator Judge Robin Padilla sa kalagitnaan ng pagtatanong niya kay lead prosecutor Jerbil Luistro sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference matapos ang trial, sinagot ito ni Luistro at sinabing mas nakakapagtaka raw kung ipagtatanggol nila ang respondent. Katangahan po talaga yan mga tol. O sabi nyo nga kabubuhan. Pero uulitin ko lamang po yung sinabi ko, ano? Ayokong maniwala na mayroon pong taong bobo. Kasi lahat tayo capable of learning. Kapag ka ikaw ay learned na, hindi ka na bobo. Hindi naman ito makakapagsalita siguro sa harapan ng tao, lalong-lalo na hindi ito magiging magaling na artista kung ito po'y bobong tao. Kaya pasensya na kayo kung talagang pilit kong pinapaniwala ang sarili ko na hindi bobo si Robin Padilla. Pero para sa akin, ang laking katangahan po nito. Balikan po natin ang balita kaugnay po niyan mga tol. Sa gitna ng paglilitis ay hindi napigilang mag-react ng mga nasa Senate gallery matapos sabihin ni Senador Robin Padilla na sana'y hindi one-sided ang prosekusyon. Inusisa naman ng ibang senador ang mga posibleng may alam kung may kinontrata nga si Vice President Sara Duterte para pumatay kay Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Senado, nakatutok si Joseph Moore. Joseph! Vicky, tanong nga nitong si Senate President Sherwin Gatchalian kay NBI Director Melvin Matibag, sino ba yung mga sinasabi nyo na mga persons of interest na posibleng may alam o sila mismo yung assassin na kinontrata nitong si Vice President Sara Duterte? Sagot ni Matibag, 20 po yan at sila po, ang ilan sa kanila ay posibleng mga miyembro ng sariling security group ng Vice Presidente. Dito sa impormasyon na ito, malakas ang paniniwala ko dyan na may katotohanan yan. No? Bagamat hindi pa yung concluded ng NBI kasi ongoing pa rin yung kanilang investigation. Pero sino ba ang mga nasa tabi lagi nitong si Sara Duterte? No? Sino ba yung kanyang mga pinagkakatiwalaang mga individual? Yung isa nga po diyan, 'di ba, binanggit pa ni Ramil Madriaga, kung natatandaan nyo pa siya, yung nagpapakilalang bagman nitong si Sara Duterte, na pinagkakatiwalaan ng lubos, lalong-lalo na sa pera nitong si Sara Duterte. Hindi ko na babanggitin yung pangalan, no, para iwas tayo sa anumang legal na repercussions. Pero ang pinakapunto, yung mga pahayag ng NBI sa pamamagitan nga po nitong si Director Melvin Matibag, ang natuturo ngayon na di umano'y persons of interest ay ang ilan sa mga BPSPG, no? Yung protection group para dito kay Sara Duterte. Kaya nga matatanong diyan ni impeachment court presiding officer Chis Escudero kung ano ba kapalit, may bayad ba yan o kung ano man. Tuloy po natin pakinggan ito pong balita. Vice President Security Group. Sir.
Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasama. Interesado ang mga senador sa sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may mga napupuruhan na sila ng mga posibleng may alam sa umano'y pagkontrata ng bise sa assassin. Sabi ni Matibag, mula sa network ng mga maaaring kontratahin ng bise, nasa 20 katao na ang kanilang tinitingnan. Kasama ba sila sa persons of interest, itong Vice President Security Group? Baano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkokontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha po. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata. Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero, meron pong personalidad na kasama ron. Dagdag na tanong ni Presiding Officer Chis Escudero kay Matibag, may bayad bang kapalit ang pagkontrata kung meron man? Tutumbukin ko na po yung mga punto ko. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. Sa interjection ni Senador Robin Padilla, ipinunto nito sa prosecutor. Before that, matanong ko lang kayo mga tol. Yung tanong ni Presiding Officer Chis Escudero, may bayad ba yun o libre? Ano sa palagay ninyo mga tol? Pakisagot nyo naman yung inyong paniniwala sa comment section o dito ngayon sa live chat po natin. No? At gusto ko lang makita yung inyong saloobin tungkol po sa usapin na yan. Kasi kung ako po tatanungin ninyo, naniniwala po kung wala pong libre sa panahon ngayon. Bihirang-bihira po yun. Ano? Lalong-lalo na yung ganyang uri ng pag-iisip, plano. Hindi po ako naniniwalang kusang loob yan o libre lamang. No? May bayad po yan. Comment nyo po ang inyong saloobin. Titingnan ko po yan sa event, sa comment section after this live. Na huwag daw magsama ng mga testigong may kinakaharap ng kaso gaya ng dalawang naunang testigo ng NBI na sina Special Agent John Mark Calilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Dotok, bagay na pinabulaanan ng prosekusyon. Pero habang sinasagot ni Padilla, si Lead Prosecutor Jervy Luistro nagkaroon ng reaksyon ng ilan sa mga nasa gallery na hindi nagustuhan ng senador. Isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso. I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. No? Nagsasalita ba si Robin Padilla talaga na merong proper research? Kasi yan, katulad niyan, sinasabi niya na may mga kasong perjury. Itong dalawang testigo ng prosecution na sina Calilong at Lotok. Pero it appears na wala pong katotohanan yon. Dito nyo makikita mga tol na talagang kung meron mang one-sided dito, no, i-advance natin ng bahagya, ito yon si Robin Padilla. Hindi po yung prosecution dahil established naman talaga kung ano ang posisyon nila. Mamaya ako na itutuloy yung pagpapaliwanag dyan. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo ba, bawal po ang ginagawa. Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. But, who was Parang si Chis Escudero, gusto na rin matawa. Pinipigil lang. Katawa-tawa ka naman kasi talaga, Robin Padilla. Ano? Ang dami ko nakitang balita tungkol po dito. At ngayon, ikaw yung pinagtatawanan. Yung mga DDS, pinagtatawanan yung kamatayan ni Mima Alicia. Yung mga balita na may kaugnayan sa kanya sa mainstream media, grabe ang tawa. O ngayon, ikaw naman ang pinagtatawanan. Pero hindi dapat pagtawanan yung isa. Kahapon po pala, ang naging huling burol ni Mima Alicia sa sanctuary. No? At sa mga oras na ito, malamang sa malamang,
ibinabiyahe na po yung kanyang labi papunta sa kanilang probinsya, sa probinsya ng kanyang ina. Maaga po kung tumakas kagabi, pasensya na kayo sa mga nandoroon, mula alas 12, no? Bago mag alas 12 ng tanghali, nandun na po ako, kaya past 8 in the evening, nung makakuha na po ako ng pagkakataon para po umalis, sumabay na ako kila Nino Barsaga, no? At hindi na ako nakapag-antay pa doon sa pagtatapos ng programa. Pero muli kong ipinapaabot ang aking taus-pusong pakikiramay sa pamilya at mga nagmamahal sa buhay o nagmamahal dito kay Mima Alicia, no? Hangad natin ang hustisya para kay Mima Alicia. Balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapang balita. At ito nga po mga tol, may mga nagbibiro pa. Lasing ba itong si Senator Robin Padilla? No? Ewan ko kung saan nila hinugot yung mga ganoong biro. Hanapin ko lamang yung post ng nagbibiro sa bagay na yan. No? Parang, hindi naman siguro siya ang tinutukoy. Pero, sino ba ang ibang tinutukoy dito? No? Sabi ni Attorney Jen Reyes, eto, baka sabihin nyo, fake news ako eh. Sabi niya, nagtatanong siya, hindi ko naman alam kung sino tinutukoy niya rito. Pwede ba ang lasing sa impeachment trial? No? Tapos pag binasa mo yung mga comment, ang daming parang tinutukoy si Robin Padilla. Hindi ko na naman tuloy maiwasang hindi matawa. Ha? Anyway, balik po tayo dito sa balita. Speaking, Ako po. you may proceed, Senator Judge. I was interrupted. Pinakalma na lamang ni Escudero ang dalawang panig. Ang seryosong paglalakay ng umano'y assassination threat ng Vice Presidente na nililitis ng Senate Impeachment Court, nakahinga na lamang ng konti na mabaling ang pansin ng mga senador, hindi sa mga prosekutor o depensa, kundi sa bell. Sa nasa 5 oras na halos dire-diretsong pagdinig ng Senate Impeachment Trial, sinusubukan ng korte na hindi ito maantala. Ang solusyon, bell. Ito ay para sumunod sa tinakdang 2 minuto ang mga nagtatanong o nagsasalitang Senator Judge. Then Mayor Sara. Pero reklamo ni Senator Raffy Tulfo, hindi naman lahat raw yata nakakatikim ng bell pagkatapos ng 2 minuto. Nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Paliwanag ni Presiding Officer Chis Escudero, pag kailangan naman mag-extend ay pinapayagan. Kaya ang ilang mga senador tulad ni Senator Pongo, conscious na sa oras. Huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since, kasama na sir? Ubus na yung Thank you. oras ko. So, nag-ring na yung bell. I will be loyal. I will follow this. Si Matibag na ang huling testigo ng prosecution para sa Article 4